Ang buong katawan ko ay pinahiran ng pulot. Nakatali sa isang bakal na balangkas, umaakit ng hindi mabilang na makamandag na ahas at insekto. Pagkatapos nilang sipsipin ang dugo ay isa-isa silang bumabagsak. Pagkalipas ng ilang sandali, ang mga bangkay ay natatambak na parang bundok. Nagsimula akong pumili, lahat ng ito ay pinakamataas na uri ng halamang gamot. Sanay na ako. Ginagawa ko na ang ganitong bagay ng mahigit 20 taon. Sa totoo lang, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit gumagamit si Lolo Wen ng ganitong kalupit na paraan para mangolekta ng gamot. Pero sinabi sa akin ni Lolo Wen na ito ay pagsubok na kailangang pagdaanan ng isang manggagamot. Mula pagkabata ay kasama ko ng manirahan si Lolo Wen. Sabi ni Lolo Wen, napulot niya ako sa paanan ng bundok habang nangongolekta ng gamot. Siya ay isang sikat na doktor sa bayan ng Qingyang. Sa kanyang impluensya, unti-unti na rin akong natuto. Inaasam kong paglaki ko ay mamana ko ang kaalaman ni Lolo Wen. At maging isang manggagamot na nagpapagaling at nailigtas ng buhay. Akala ko ay magpapatuloy lang ng ganito ang payapang buhay ko. Isang araw, binigyan ako ni Lolo Wen ng sira-sirang sinaunang aklat, bumalik daw kamakailan ang luma niyang sakit. Tanging ang Yuming Grass lang daw ang makakapagligtas sa kanya. Nakasulat daw sa sinaunang aklat na ito, na ang Yuming Grass ay tumutubo sa ipinagbabawal na lugar ng bundok Qingfeng, sundan mo raw ang gabay para mahanap ito. Tandaan mo raw na mag-ingat. Pagkuha mo ng damo ay bumalik ka kagad, sa naninilaw na pabalat ay nakasulat ang Herbology Classic 2. Ang mga pahina ng aklat ay punit-punit at hindi kumpleto. Tanging ang tala tungkol sa Yuming Grass ang malinaw pa. Habang tinitingnan ko ang mahinang anyo ni Lolo Wen, wala akong kahit kititing na pagdududa. Nang sundan ko ang gabay ng Herbology Classic papunta sa ipinagbabawal na lugar. Isang di inaasahang pangyayari ang biglang naganap. Bumukas ang isang siwang sa pader ng bundok, at pagpasok ko. Sa isang iglap, umikot ang paningin ko, nasa likod ko ang 30,000 pares ng mata na unti-unting nakatuon. Ang mga sundalong yelo ay nagigising. Alisin mo ang iyong masamang hangarin. Isang paos na boses ang narinig ko mula sa itaas, kaya bigla akong napatingala. Nakita ko sa mataas na entablado sa harapan. Isang anyo ang nakaupo sa isang dambuhalang trono, ngunit nakagapos sa mga kadena. Nararamdaman nila ang iyong takot, at dapat mo ring maramdaman. Nanginginig ang buong katawan ko. Ang mga markang lumitaw sa dibdib ko ay parang apoy na nakakapasong, pero ang mas nakakatakot pa ay nararamdaman kong may kung anong bagay na dumadaloy sa mga markang ito, na hinihigop mula sa aking katawan. Sino ka? Ano ito? Ito ang kasunduan ng iisang buhay, sa sandaling mabuo ito. Ang iyong lakas buhay, ang magiging sustansya ko. Ngunit kung ako'y mamatay, hindi ka rin mabubuhay, ngayon ay iisa na ang ating kapalaran. Mula sa ilalim ng dambana ay narinig ang sabay-sabay na kalansing ng mga baluti. Tumingin ako sa ibaba at 30,000 kawal na ang nakalaya mula sa pagkayelo. Nakahanay sa isang maayos na porma sayon sabay-sabay na lumuhad sa isang tuhod nagbibigay galang sa general. Lubos akong natuliro. Ang taong ito sa harapan ko ay ang general pala ng mga sundalong kaluluwa. Kung gayon, sino ba talaga siya at bakit siya nakipagkasundo sa akin ng iisang buhay? Ako si Wu Xing, ang general ng hukbo ng pamilyang Wu. 100 taon na ang nakalipas, bigla akong nanigas. Ang hukbo ng pamilyang Wu ang maalamat na hukbong nagtanggol sa Qingfeng Pass hanggang kamatayan. At nakipaglaban sa 100,000 kaaway sa loob ng 7 araw at 7 gabi. 100 taon na ang nakalipas, nagpataw ng sumpa ng dugo ang tagapayo ng kaharian na si Xuanming. At isinama ako at ang aking 30,000 kawal sa lugar na ito. Ikinulong ang aking kaluluwa, ginawa akong immortal at hindi masisira. Ngunit habang buhay na hindi makakalaya nakakulong dito at hindi makakatawid sa kabilang buhay. At ang aking mga kawal ay naging mga ligaw na kaluluwa. Ang kanilang puot ay matagal ng Samiras sa kanilang katinoan. Ang mapanatili ang porma sayon ngayon, ang kanilang sukdulan ng angkan ng Qing at pamilyang Wu ay may 100 taong kasunduan. Bawat henerasyon ng lahi ng Qing ay inaaruga ang mga kaluluwa ng hukbo ng Wu. Ngunit ang kasunduang ito ay naging isang kasangkapan lamang ni Xuanming. At proprotektahan naman ng pamilyang Wu ang angkan ng Qing sa loob ng 100 taon. Ito rin ang naging tadhana mo. Gagamitin mo ang buhay mo para suportahan sila. Ang lahi ng Qing ay likas na may koneksyon sa kabilang buhay. Hindi tinatablan ng anumang lason. Ang iyong dugo, ang iyong kaluluwa, ang iyong lakas ng buhay. Ang lahat ng iyan ang pinakamainam na pampalusog sa mga kaluluwa. Hanggat nabubuhay ka, mapapanatili nila ang kaunting katinoan, upang hindi sila tuluyang maging masasamang espiritu. Ang lahi ng Qing. Hindi ko pa naririnig ang pangalang iyon, agad kong hinawakan ang aking dibdib. Tila mas lumino ang pulang marka. Papakawalan mo ba si Tio Wen? Narinig kong nanginginig ang sarili kong boses. Hinihintay pa ako ni Tio Wen na bumalik. Hindi ko pwedeng hayaang mapahamak siya. Bigla siyang tumawa, isang tawang nagpang-inig sa aking kalamnan. Ipinadala ka ni Wen Jingshan dito. Para lang ba talaga sa damong Yuming? Wen Jingshan, ang alam ko lang ay Wen ang apelyido niya, pero hindi ko pa naririnig ang buo niyang pangalan. Tumingin ka sa iyong dibdib. Tinitigan kong mabuti ang mga pulang marka. Bumubuo ito ng isang napaka-komplikadong simbolo. Sa gitna ay mayroong isang namumukadkad na bulaklak ng lotes. Bawat talulot ay may mga detalyadong simbolo at sa gitna ng lotes.
Mayroong isang halos hindi makitang marka. Ito ay ang disenyo ng isang selyo. Nakaukit sa selyo ang dalawang salita ang kanang Qing, ito ang sagisag ng pamilya ng Qing. Lubos akong nalilito ang kanang Qing hukbo ng wow. Anong kinalaman ng lahat ng ito sa akin? Ano nasabi sa iyo ni Wen Jingshan? Ninakaw niya ang pamana ng mga Qing at pinalaki ka. Para lang ialay ka bilang sakripisyo ngayon. Kapalit ng muling pagkabuhay ng kanyang minamahal. Bawat salita ay parang punyal na yelo na tumutusok sa puso ko. Imposible si Wenbo ay isang ordinaryong doktor lang, hindi niya gagawin iyon. Ordinaryong doktor, alam mo ba kung sino ang may kagagawan sa massacre sa Qing Family Manor? Ang ordinaryong doktor na iyon. At ang pinakamamahal niyang si Liu Linga. Para makuha ang lihim na sining ng paglipat kaluluwa ng mga Qing, pinaslang nila ang 73 buhay sa asyenda. Isang sanggol na babae lang ang kanilang itinira dahil sa sining na iyon. Ikaw ang sanggol na iyon gamit ang dugo ng direktang lahi ng Qing. Inalagaan ka ni Wen Jingshan sa loob ng 20 taon, tinuruan ka sa daloy ng enerhiya at dugo sa katawan. Hindi para iligtas ka, kundi para gawin ang katawan mo na maging perpektong sisidlan para sa kaluluwa ni Liu Linga. Biglang gumuho ang mundo ko. Ang maraming taon ng aming pagsasama bilang guro at disipulo ay isa lang palang maingat na pinagplanuhang panloloko. Ang malumanay niyang mga paalala habang tinuturuan niya ako ng medisina. Lahat iyon ay para gawin akong isang perpektong sisidlan. Naghihintay sa araw na kukunin niya ang aking kaluluwa. Para ibang babae ang sumapi sa katawan ko sa ilalim ng entablado 3. Ang libu-libong sundalo ng kadiliman ay tahimik na nakatayo. Bigla kong naramdaman na ang lahat sa loob ng 20 taon ay pawang isang maingat na pinagplanuhang panloloko. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Dahil nabuo na ang pag-uugnay ng ating buhay, magkaugnay na tayo sa buhay at kamatayan, may karapatan kang malaman ang totoo. At higit sa lahat, kailangan kita. Nakusang loob na tulungan akong sirain ang sumpang ito ng dugo, hindi ito ordinaryong kadena. Bawat isa ay may nakaukit na orasayon para sa kabilang buhay. Nakapulupot sa dugo ng aking buhay. Pinukulong ang aking kaluluwa sa katawang ito, hindi nabubulok sa loob ng 100 taon. At hindi rin makakalaya sa loob ng 100 taon. Tiningnan ko ang mga kadena. May madilim itong kislap at puno ng masalimuot na mga simbolo. Para masira ang kadena, kailangan ang dugo ng lahi ng Qing bilang gabay. At tulungan ng enerhiya ng muling pagkabuhay. Ngunit ang ritual ay nangangailangan ng 3 patak ng dugo mula sa puso na kusang loob mong ibibigay. At isang hibla ng buhay na kaluluwa. Kung ikaw ay tatanggi, babagsak ang ritual. At pareho tayong magkakawatak-watak ang kaluluwa. Pabilis ng pabilis ang pag-init ng selyo ng kasunduan sa dibdib ko. Naramdaman ko ang unti-unting pagkawala ng aking lakas habang ang mapatla niyang mukha ay tila nagkakaroon ng bahagyang kulay. Paano kung hindi ako pumayag? Kung ganoon ay dahan-dahan kang mamamatay. Ang pag-uugnay ng buhay ay gumagana sa 2 direksyon. Sinasalin ko ang iyong lakas ng buhay upang mapanatiling buo ang hukbong kaluluwa, ngunit kung mamatay ka, maglalaho rin ako. At si Wen Jingshan, dadalhin niya ang iyong katawan para isagawa ang paglilipat ng kaluluwa upang muling mabuhay si Liu Linga sa iyong katawan sa oras na iyon. Ang 30,000 kaluluwa ng hukbo ng Wu ay magiging mga mapaghiganting multo at lalabas sa bundok ng Qingfeng upang maghasik ng lagim sa mundo ng mga tao. At ako, tumingin siya sa mga sundalong kaluluwa sa ilalim ng altar bago magkawatak-watak ang aking kaluluwa. Kung mamatay siya, ang 30,000 kaluluwa ay magiging isang salot. Kung tutulungan ko siya, kailangan kong ialay ang dugo mula sa aking puso at hibla ng kaluluwa, halos katumbas na iyon ng kalahati ng aking buhay. Ang ikalawang bahagi ay inilibing kasama ng pinuno ng angkan ng Qing sa libingan ng mga ninuno noong gabi ng massacre. Hinukay ni Wen Jingshan ang libingan ng mga ninuno. Kinuha niya ang ikalawang bahagi, ngunit hindi niya alam na nasa angkan ko ng Wu ang unang bahagi. Kung tutulungan mo ako, ang unang bahagi ay mapapasa iyo. Taglay mo ang dugo ng angkan ng Qing at natutunan mo ang sining ng panggagamot ng Qing. Saka ka lang maituturing na tunay na tagapagmana ng Qing. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin. 20 taon na akong nabubuhay para lang sa 2 bagay: mag-aral ng medisina at tumano ng utang na loob. Ngayon ang utang na loob ay kasinungalingan pala. Kaya dapat ang sining ng panggagamot man lang ay maging totoo. Sige, tutulungan kita. Matalinong pagpili ngayon lang sa malapitan ko nakita. Ang mga posisyon ng tanikala ay napakakomplikado. Nasa mahahalagang punto lahat kung saan nagsasalubong ang chi at dugo. Itinusok ko ang karayom na pilak sa kanyang balikat. At ipinasa ang aking panloob na enerhiya sa kanyang katawan. May panloob na lakas ka, tinuro ni Tio Wen. Sabi niya kung ang isang manggagamot ay walang panloob na lakas bilang suporta, mahirap talagang maabot ang kasukdulan ng sining ng acupuncture. Ngayon ko lang napagtanto, tinuruan niya ako ng panloob na lakas. Marahil ay para mas maging kapaki-pakinabang ang katawang ito. Unti-unting tumigil ang pagdurugo. Ang iyong pamamaraan ng acupuncture ay may bakas ng angkan ng Qing. Sinabi ni Uncle Wen na ito'y pamana sa inyong pamilya. Nagsinungaling siya sa iyo. Ito ang tunay na 9 needles ng Qing, hindi ipinapasa sa hindi direktang miyembro ng angkan. Lihim na pinag-aralan ni Wen Jingshan ang ikalawang bahagi ng aklat ng medisina. Ngunit hindi niya naunawaan ang pinakagawa ng acupuncture sa unang bahagi. Kaya ang itinuro niya sa iyo ay mababaw lamang. Ngunit likas kang matalino at natuklasan mo ng mag-isa ang 3 bahagi ng tunay na kahulugan.
Maaari mo bang ituro sa akin ang kumpletong 9 needles ng Qing? Kapag nabuo na ang kasunduan ng muling pagsilang at nawala na ang kasunduan ng buhay, ituturo ko sa iyo. Matapos subukan ng mga karayom, kitang-kita ang pagbuti sa itsura ni Wozing. Umaba ako mula sa trono at tumayo sa harap niya. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Una, kunin mo ang Yuming Grass. Iyon ang sisidlan ng muling pagsilang. Isang mahalagang sangkap na panggamot. Mag-ingat na huwag madikit sa maruming lupa. Sa ugat nito kinuha ko ang kahon na gawa sa jade. At binalot ito ng panyong sutla. Hinawakan ko ang tangkay ng halaman. At binunot ito mula sa ugat. Ang lupa ay naglalabas ng matapang na amoy ng pagkabulok. Lupa na hinukay mula sa ilalim ng isang libingan ng marami nag-iipon ng yin at kasamaan. Ang Yuming Grass ay umaasa sa pagsipsip ng enerhiyang yin para lumago, kaya nitong ay konekta ang yin at yang. Ito ang susi sa pagsasagawa ng ritual ng muling pagsilang. Inilagay ko ang Yuming Grass sa loob ng kahon na jade. Isinara ang takip. Ano ang susunod? Susunod, kailangan mong maghanda ng 3 bagay. Una, ang iyong 3 patak ng dugo mula sa puso. Ikalawa, 7 hibla ng buhay na kaluluwa. Kinakailangan mong kunin ang 7 hibla ng orihinal na lakas ng kaluluwa mula sa iyong sariling kaluluwa. Ikatlo, kailangan mo ng isang sundalong kaluluwa na kusang loob na mag-aalay bilang gabay para sa sisidlan ng muling pagsilang. Anong ibig sabihin ng mag-aalay? Kaluluwa'y maglalaho at kailanman ay hindi na muling mabubuhay. Ang sisidlan ng muling pagsilang ay kailangang magbukas ng daan patungo sa kabilang buhay. Para gabayan ang 3,000 kaluluwa sa muling pagsilang. Ang daang ito ay nangangailangan ng purong lakas ng kaluluwa bilang gabay. At ang purong lakas ng kaluluwa ay ang kaluluwa ng isang taong kusang loob na nag-aalay ng sarili. Tumingin ako sa mga sundalong kaluluwa. Ang kanilang mga abuhing mata ay nakatingin sa kawalan. Sila'y sinira ng sama ng loob mula sa 100 taong pagkakatigil sa yelo. Karamihan sa kanila ay nawalan na ng alaala at kamalayan mula sa kanilang nakaraang buhay. Tanging isang matinding pagnanasa na lamang ang pumipigil sa kanila na maglaho. Sino ang magnanais na para sa muling pagsilang ng iba ay isakripisyo ang sariling pagkakataon para makatawid? Ngunit hindi ko inasahan na mayroong papayag ako na iyon ay isang batang sundalo. Nakatayo siya sa pinakaunang hanay, may isang pilat sa kanyang mukha, ngunit kumikislap pa rin ang kanyang mga mata ng mahinang liwanag. Iyon ay tanda na may malay pa siya. Sino ka? Ang abang lingkod na si Lin Qing, Centurion ng Wu Army Vanguard Camp. Ang batang sundalo ay lumuhod sa isang tuhod. Paos ang kanyang boses. 100 taon na ang mga kapatid ay hindi makatawid sa kabilang buhay. Dahil lahat iyon sa sumpang dugo, handa akong maging gabay na pag-isipan mo na ba? Kapag nag-alay ka, ito ay ganap na paglaho. Kahit ang pagkakataong muling mabuhay ay wala na. Itinaas ni Lin Qing ang kanyang ulo. Isang pilit ng ngiti sa kanyang mukha. Commander, 100 taon na ang nakalipas sa madugong labanan sa Qingfeng Pass. Ikaw ang nanguna sa amin para makatakas. Isinakripisyo mo ang iyong buhay para sa aming maayos na libing. Sa loob ng 100 taon ang iyong kaluluwa ang nagpoprotekta sa amin. Ngayon ay may pagkakataon na para makatawid ang mga kapatid. Ang buhay kong ito, si Lin Qing. Ay sulit na nanahimik si Wozing ng matagal. Lin Qing, aalalahanan ka ng Wu Army. Salamat, Commander. Sanay na ang manggagamot na makakita ng buhay at kamatayan. Ngunit ang ganito katatag na sakripisyo ay ngayon ko lang nakita. Ang pagkuha ng dugo mula sa puso at pagbunot ng sinulid ng kaluluwa ay parehong lubhang mapanganib. Ang kaunting pagkakamali ay makakasama sa pinagmulan. Umupo ako ng nakadekwatro sa tabi ng altar. Ipinikit ko ang aking mga mata at pinatakbo ang internal energy technique ng angkan ng Qing. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Ang selyo ng kontrata sa aking dibdib ay bahagyang uminit. Tila malabo kong nararamdaman ang kalagayan ni Wozing. Ang kanyang puwersa ng buhay ay mahina ngunit matatag. At ang aking sigla ay dahan-daang nagpapalusog sa kanya sa pamamagitan ng selyo ng kontrata. Ang life-sharing contract ay isang kakaiba at nakakatakot na koneksyon. Naramdaman kong nasa pinakamagandang kondisyon na ako. Nang imulat ko ang aking mga mata, tahimik na nakatingin sa akin si Wozing. Si Lin Qing ay nakatayo sa ibaba ng altar. Ang 10,000 sundalong kaluluwa ay nanatiling taimtim. Tahimik ang buong larangan. Sa ilalim ng lupa tumayo ako. Kumuha ako ng isang espesyal na gintong karayom mula sa lagayan. Sandali, ituturo ko muna sa iyo ang pamamaraan. Anong pamamaraan? Ang pagbunot ng sinulid ng kaluluwa ay nangangailangan ng napakataas na kapangyarihan ng kaluluwa. Kung walang tulong, madaling masira ang pinagmulan. Bumigkas siya ng isang mantra sa mahinang boses. Kakaiba ang mga salita, kakaiba ang ritmo. Ngunit habang nakikinig ako ay nakaramdam ako ng di maipaliwanag na pamilyaridad. Tila narinig ko na ito noon pa. Ang talentong dala ng lahi ng Qing ay nagbigay sa akin ng pambihirang pangunawa para sa ganitong uri ng pamana. Hinawi ko ang aking kasuotan at inilantad ang aking dibdib. Itinusok ang gintong karayom. Tila ang buong puso ko ay hinihiwa ng buhay. Isang patak ng malinaw na dugo ang tumulo mula sa dulo ng karayom. Ito ang dugo mula sa puso ng lahi ng Qing. Naglalaman ng pinakadalisay na pinagmumulan ng buhay. Kinuha ang maliit na bateng jade at sinalo ang patak ng dugo. Bawat patak ay parang kumukuha ng bahagi ng buhay ko. Matapos kunin ang 3 patak, namutla ang mukha ko, nanlabo ang paningin, halos hindi na makatayo. Samandal ako sa kamay ni Wozing habang humihingal.
Ang tatlo sa loob ng bote ng jade. Tatak ng dugo mula sa puso ay bahagyang kumikinang. Kasabay ng Yuki Grass sa jade box pagkalipas ng kalahating insenso. Naramdaman kong medyo bumalik na ang lakas ko. Nagsimula na akong paandarin ang soul condensation art. Agad kong naramdaman na mas lumino ang aking kamalayan. Ang kaluluwa ko ay parang hinugot mula sa aking katawan. Nakikita ko ang kalagayan ng aking kaluluwa sa loob. Ang katawan ng aking kaluluwa ay may maputlang kulay pilak. Ang marka ng kontrata sa aking dibdib ay naroon pa rin. Sinimulan kong subukang bunutin ang hibla ng kaluluwa. Hinawakan ko ang isang hibla ng kaluluwa gamit ang aking isipan. Dahan-dahan kong hinayla palabas. Isang napakasakit na pakiramdam ang nagmula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. 10 beses na mas masakit kaysa sa pagkuha ng dugo mula sa puso pagdating sa ika-4 na hibla. Nagsimula ng manlabo ang aking kamalayan. Narinig ko ang boses ni Wozing sa aking tainga. Isipin mo ang kailangan mong gawin, alisin ang blood curse, ipaghiganti ang angkan ng Qing. Kailangan mo pang mabuhay. Nagising ako sa matinding sakit. Nang mabunot ko ang huling hibla ng kaluluwa. Bumagsak ako sa sahig, ang kulay pilak na hibla ng kaluluwa ay lumulutang sa hangin. At naramdaman kong may nawawalang bahagi sa aking kaluluwa. Para bang may kumuha ng isang bahagi nito. Ibinuhos sa tulay na pilak na ang isang dulo'y nakakonekta sa porma sayo ng mahika. Ang kabilang dulo ay umaabot sa walang katapusang kawalan habang isinasara ko ang aking mga kamay. Ito ang huling hakbang ng kasunduan ng muling pagsilang, kailangang buksan mismo ng gumawa ng porma sayon ang tarangkahan ng muling pagsilang. Ibinuhos ko ang lahat ng natitira kong lakas sa porma sayon. Binigkas ko ang huling bahagi ng kasunduan gamit ang dugo bilang gabay. Kaluluwa bilang tulay, katawan bilang daluyan, buksan ang tarangkahan ng muling pagsilang sa dulo ng tulay na pilak. Isang malaking tarangkahan ng liwanag ang dahan-daang bumukas. 30,000 mga kaluluwa ang sabay-sabay na tumingala, sa kanilang mga matang kulay abo ay nasasalamin ng liwanag mula sa tarangkahan. Isang kawal ang maingat na naglakad patungo sa tulay na pilak. Nang tumapak siya sa tulay, nagsimulang maglaho ang enerhiya ng kamatayan sa kanyang katawan. Unti-unting naayos ang mga sirang bahagi ng kanyang baluti at namula muli ang kanyang maputlang mukha. Lumingon siya kay Wozing at nagbigay ng isang formal na saludo ng militar. Pagkatapos ay tumalikod siya at pumasok sa tarangkahan ng liwanag. Parami ng parami ang mga kaluluwa ng mandirigman na tumatawid sa tulay. Bago tumawid ay lumingon sila kay Wozing para magbigay galang. Pagkatapos ay may ngiti ng kaluwagan na pumasok sila sa muling pagsilang. Nakita ko ang ilang kawal na umiiyak habang naglalakad at ang iba naman ay tumatawa. May mga yumayakap sa kanilang mga kasamahan. 100 taon ng pagyayelo, 100 taon ng kalungkutan. Sa wakas ay natapos na sa sandaling ito. Tahimik lang na nanonood si Wozing. Ang kaliwang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa braso ng trono. Inabot ng 1 oras bago nakatawid ang lahat ng kaluluwa. Nang mawala ang anino ng huling kawal sa loob ng tarangkahan, ang tulay na pilak ay nagsimulang dahan-daang maglaho. Ang tarangkahan ng liwanag ay unti-unti ring nagsara, hanggang sa naging isang tuldok ng liwanag at naglaho sa kawalan. Sa altar kami na lang ni Wozing ang natira. Napaupo ako sa sahig. Naubos ang lahat ng lakas sa aking katawan. Ngunit ang selyo ng kasunduan sa aking dibdib ay naglalaho, malapit nang matanggal ang kasunduan ng pinag-isang buhay. Pagkatapos magsara ng tarangkahan ng muling pagsilang, naging napakaluwag ng larangan ng digmaan sa ilalim ng lupa. Samandal ako sa altar habang humihingal. Bawat paghinga ay nagdudulot ng matinding sakit sa aking dibdib. Ang pagtanggal ng sinulid ng kaluluwa ay nagpahina sa akin na parang anumang oras ay maaari akong maglaho. Tila bumuti na ang kalagayan ni Wozing. Matapos magtagumpay ang ritual ng muling pagsilang, nagsimulang hamina ang kapangyarihan ng kasunduan ng pinag-isang buhay. Hindi na niya sinisipsip ang aking lakas buhay, sa halip ay nakaramdam ako ng isang banayad na enerhiya na bumabalik sa aking katawan mula sa kasunduan. Iyon ay bahagi ng lakas ng kaluluwa na naipon niya sa loob ng 100 taon. Na nagpapagaling sa aking nasirang kaluluwa. Tumingala ako sa kanya. Binibigyan mo ako ng lakas ng kaluluwa, kailangan ng oras para matanggal ang kasunduan kung mamatay ka. Mapipinsala rin ako lalo na't napakarami mo nang ginawa para sa aking hukbong wow. Nararapat lang ito sa iyo. Ipinikit ko ang aking mga mata at tinanggap ang lakas na ito. Ang kanyang espiritual na lakas ay naglalaman ng napakalakas na enerhiya at sa tulong nito, ang aking kaluluwa ay unti-unting nagiging matatag. Maaari na bang simulan ang pagtanggal sa mga tanikala? Sigurado ka bang kaya mo na ngayon? Masakit ang proseso ng pagbasag ng tanikala, ngunit para sa ating dalawa ito ay isang bagay na kailangang gawin. At saka gusto ko nang umalis dito sa lalong madaling panahon. Napakalamig at nakakasakal sa ilalim ng lupa. Ang sama ng loob na naipon sa daan-daang taon ng digmaan, bagamat karamihan ay nawala na. Pero ang natitirang bahagi ay nakakasakal pa rin. Kinuha ko ang pilak na karayom mula sa lalagyan nito. Ito ang karayom na panlaban sa kasamaan na espesyal na ginawa ni Uncle Wen para sa akin. Ang katawan ng karayom ay may ukit na panlaban sa kasamaan. Umakyat ako sa trono at mas malapit na ako ngayon. Malinaw kong nakikita ang mukha ni Wozing. Sa ilalim ng kanyang maputlang balat ay kitang-kita ang mga berdeng ugat. Ang namuong yelo sa kanyang mga pilik mata ay natunaw na. Napakababaw ng kanyang paghinga. Halos hindi ito maramdaman, ngunit ang putol na palaso sa kanyang dibdib
ay marahang nanginginig sa bawat mahina niyang paghinga, maaaring masakit ito. 100 taon na itong laging masakit. Gawin mo na. Itinusok ko ang unang karayom sa pressure point sa kanang balikat niya at bahagyang umilo ang rune sa katawan nito. Sinimulan nitong labanan ang sumpa ng pagkabuhay sa kanyang katawan. Ang balat sa paligid ay nagkaroon ng itim na berde na mga markatanda na na-activate na ang sumpa. Nanigas ang katawan ni Wozing pero hindi siya umimik. Ginamit ko ang pilak na karayom para ipasok ang aking panloob na lakas sa kanyang katawan. Damaloy ito sa kanyang mga ugat patungo sa koneksyon ng tanikala at agad itong naputol. Naging itim na usok ito at naglaho sa hangin ang sugat sa kanang balikat niya ay duguan at wasak. Tanging itim na dugo ang dahan-daang umaagos, ito ang isinumpang dugo. Ang sumpa ng pagkabuhay ay dinungisan na ang dugo ko sa loob ng 100 taon. Pagkatapos tanggalin ang mga tanikala, kailangan mong gamitin ang pamamaraan ng panggagamot ng Qing para palitan ang dugo ko. Ang pagpapalit ng dugo ay isang ipinagbabawal na pamamaraan na nakasulat sa aklat ng medisina ng Qing. Napakadelikado nito at isang pagkakamali lang ay pareho tayong mamamatay, ngunit hindi ako nagatubili. Sa bawat tanikalang natatanggal, lalong humihina ang katawan ni Wozing. Pagdating sa ika-4 na tanikala, wala na siyang lakas kahit para umimik. Mahigpit lang niyang kinakagat ang kanyang mga ngipin at litaw na litaw ang mga ugat sa noo niya at hindi rin maganda ang kalagayan ko. Naubos ang aking panloob at espiritual na lakas. Mas mapatla pa ang mukha ko kaysa sa kanya, nanginginig ang mga kamay ni Wozing. Magpahinga ka muna. Hindi pwedeng tumigil. Ang isinumpang dugo ay nanlalaban pabalik. Mas lalo ka lang masasaktan kung hihinto tayo sa wakas, ay hindi na kinaya ni Wozing. Tumagilid ang kanyang ulo at nawalan siya ng malay. Napakahina ng kanyang paghinga na halos hindi na maramdaman. Para siyang maglalaho anumang oras. Natitira na lang ang huling pangunahing tanikala sa kanyang puso, malalim na nakabaon ang tanikala sa kanyang laman. Isang maling galaw lang at maaaring mapinsala ang kanyang puso. Itinusok ko ang huling 3 karayom na panlaban sa kasamaan sa mga pressure points sa paligid nito. Itim na enerhiya ang gumapang at pumulupot sa aking pulso. Ang dugo ng lahing Qing ay ganap na nagising. Sa sandaling ito ang aking mga mata ay nagkaroon ng bahagyang kislap. Isang hindi pa nararanasang lakas ang bumulwak mula sa kaibuturan ng aking dugo. Ang katawan ni Wozing ay marahas na ng inag, mabilis kong diniinan ang sugat sa kanyang leeg. Ginamit ang panloob na lakas para isara ang mga ugat. Kasabay nito kinuha ko ang pulbos na pampatigil ng dugo at ibinuhos ito. Unti-unting huminto ang itim na dugo. Ngunit ang mukha ni Wozing ay putlang-putla na parang papel. Kumuha ako ng isang espesyal na set ng pilak na hiringgilya mula sa aking damit. Ito ang ibinigay sa akin ni Tito Wen noong aking 18. Kaarawan para sa pinakapinong panloob na paggamot ngayon na iniisip ko. Ang pagbibigay niya nito sa akin ay marahil bahagi rin ng plano. Pinigilan ko ang sakit sa aking puso. Itinusok ang hiringgilya sa aking pulso, ang dugo ng lahing Qing. Sa ilalim ng malamig at asul na liwanag ay bahagya itong kumikinang. Nang mapuno ang tubo ay itinurok ito sa pulso ni Wozing. Ito ay isang mahaba at masakit na proseso. Kailangan kong dahan-daang isalin ng aking dugo sa kanya. Ang prosesong ito ay dapat napakabagal. Kung hindi ay hindi ito kakayanin ng aming mga puso. Sa pag-iniksyon ng dalisay na dugo ng Qing, nagsimulang bumuti ang mukha ni Wozing. Ang kulay abo at walang buhay na hitsura ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng isang mahinang pamumutla, ngunit ang aking kalagayan ay lalong lumalala. Nang malapit na akong himatayin, sa wakas ay naging normal ang paghinga ni Wozing. Ang tibok ng kanyang puso ay bumalik sa malakas na ritmo. Ang dugo mula sa sugat ay naging normal na pula. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Masyadong maraming dugo ang naisalin. Basta sapat na. Pagkasabi niyan, nagdilim ang aking paningin at sa wakas ay hindi na kinaya at bumagsak ako. Hindi ako bumagsak sa malamig na altar, sinalo ako ni Wozing. Malamig pa rin ang kanyang mga kamay, ngunit mayroon ng tunay na pakiramdam. Hindi na tulad ng dati na parang walang laman, matulog ka na ipaubaya mo na sa akin ang lahat. At pagkatapos ay tuluyan na akong nawalan ng malay pagkagising kong muli. Naramdaman kong gumagalaw ako, natagpuan ko ang aking sarili na buhat-buhat ni Wozing. Pababa ng altar, hindi ko alam kung kailan lumitaw ang isang hagdan pataas doon. Nakakagalaw ka na, ang mga tanikala ay natanggal na, ang sumpa ay napalitan na, ang selyo ay natural na natanggal. Tumingin sa akin si Wozing kahit na napakahina pa. Pero walang problema sa paglalakad, matatag ang kanyang paglakad. Ngunit nararamdaman ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga braso. Ang katawan pagkatapos ng pagsasali ng dugo ay nangangailangan ng panahon para masanay. Ibaba mo na ako, kaya kung maglakad masyado kang maraming nawalang dugo at nasira ang iyong kaluluwa. Hindi ka dapat gumalaw. At saka ko lang napansin. Nakaalis na pala kami sa pinaglabanan sa ilalim ng lupa. Pumasok kami sa isang paakyat na tunnel na ang mga pader ay puno ng mga mural. Ipinapakita ang mga eksena ng digmaan 100 taon na ang nakalipas. Ang madugong labanan sa Qingfeng Pass, 30,000 hukbo ng Wu ang nagtanggol sa pass laban sa 100,000 kalaban. Lumaban sila sa loob ng 7 araw at 7 gabi. Naubusan ng pagkain at walang dumating na tulong. Sa huli lahat sila ay namatay. Parang buhay ang mga mural. Nakikita ko ang determinasyon sa mga mukha ng mga batang sundalo. Nakikita ko si Wozing na nangunguna sa pagsugod. Nakikita ko ang mga kaaway na parang alon na dumarating.
Ang huling larawan ay si Wozing na nakakadena sa trono habang umiilaw ang isang blood magic circle sa ilalim niya. 30,000 sundalo ang nagyelo, sino kaya ang umukit nito sa unang taon ng pagkakasil? Inukit ko ito sa pader gamit ang aking mga kuko. Umaasa na may makakaalam kung bakit kami namatay 100 taon ng kalungkutan. Nakakulong sa ilalim ng lupa, ito lang ang paraan para maitala ang sariling pag-iral. Anong klaseng kawalan ng pag-asa iyon? Ngayon may nakakita na mahaba ang tunnel paikat paakyat, hindi mabilis maglakad si Wozing. Pero matatag habang nakahiga ako sa kanyang mga bisig. Naririnig ko ang unti-unting paglakas ng tibok ng kanyang puso. Nararamdaman ko ang mainit niyang hininga sa tuktok ng aking ulo, kakaibang pakiramdam. Samantalang hindi pa nagtatagal, hindi pa tayo magkakilala. Ang relasyon natin ay bilang master at alay. Pero ngayon may nabuong koneksyon sa pagitan natin na mahirap ipaliwanag. Kahit na nawala na ang kasunduan ng iisang buhay. Pero nananatili pa rin ang koneksyon ng dugong Qing sa kanya. Malabo kong nararamdaman ang kalagayan niya at nararamdaman niya rin ako. Saan tayo pupunta? Pabalik sa ibabaw. Hanapin si Wen Jingshan nang mabanggit ang pangalang iyon, bumigat ang dibdib ko. 20. Sa huli ay isa lang palang maingat na pinlanong panloloko. Ang pakiramdam na iyon ng pagtataksil ay parang tinik na bumaon sa puso ko. Hindi ko alam. Huminto sa paglakad si Wozing. Sa loob ng 100 taon walang sandaling hindi ako namuhi, pero tapat ang kasunduan sa kabilang buhay. Sa sandaling makita ko ang 30,000 kapatid na tinahak ang landas ng muling pagkakatawang tao. Bigla akong napagod, gusto ko lang mabuhay ng maayos kahit isang beses tumingin siya sa akin. Habang nagsasalita ay ibinaba niya ako. Dahan-daang bumukas paloob ang makapal na pinto na gawa sa bato at pumasok ang nakakasilaw na sikat ng araw. Sa labas ay ang madilim na bahagi ng Qingfeng Mountain, pero madaling araw na at sumisikat na ang araw. Nawala ang lahat ng kadiliman, nakalabas na kami mula sa 100 taong kadiliman pabalik sa mundo ng mga tao. Nakatayo si Wozing sa may pintuan. Nakatingin sa sikat ng araw sa labas. Para siyang bulag na unang beses nakakita ng liwanag, lumingon siya sa akin at ngumiti. Pero na oras na para maningil pagbaba mula sa Qingfeng Mountain. Nagpahinga kami sa isang sapa. Nakaupo si Wozing sa isang malaking bato sa tabi ng sapa. Nang walang pagkaalipin sa sumpa ng kabilang buhay, ganap na lumitaw ang kanyang hitsura. Matangos ang kilay at parang mga bituin ang mga mata. Matangos ang ilong, bagamat mapatla pa rin ang kanyang mga labi. Ngunit hindi na ito ang puti ng isang patay, napakagwapo niya. Iniwas ko ang tingin ko sa sapa, sinasalamin ng malinaw na agos ang asul na langit at puting ulap. Sinasalamin din ako, ang sarili kong mukha mapatla at pagod na may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Ngunit ang pinakapansin-pansin ay ang marka ng kasunduan sa aking dibdib. Malinaw pa rin itong nakikita, mula sa kulay dugong pula naging kulay rosas. Parang balat, mawawala ba ito? Tinuro ko ang marka at tinanong si Wozing. Kapag natanggal na ang kasunduan sa iisang buhay, ang marka ay unti-unting maglalaho, pero hindi ito tuluyang mawawala, na buo na ang koneksyon, permanente ito. Mula ngayon, mararamdaman mo ako, mararamdaman din kita, ito ang side effect ng kasunduan. Ibig sabihin nito magkasama na tayo habang buhay, hindi mo gusto? Hindi naman. Hindi lang ako sanay, kinuha ko ang tinapay na dala ko bago pumasok sa bundok kagabi at hinati sa dalawa. Ibinigay sa kanya ang kalahati. Tinanggap ni Wozing. Tiningnan niya ito at saka, ako, ito lang ba ang kinakain mo kapag nasa labas ka? Initiis ko lang, kumagat ako ng isang beses, kakain na lang ulit pag uwi. Saan uuwi? Sa Wenjiangshan ba? Natigilan ako. Oo nga, saan ako uuwi? Sa bahay na tinirhan ko ng 20 taon. Ang akala kong ligtas na kanlungan. Ngayon ay naging pinakakabalinto na ang lugar, hindi ko alam. Inabot ni Wozing ang sisidlan ko ng tubig, pinuno niya ito mula sa sapa at ibinigay sa akin. Qingning, sumama ka na sa akin kapag nahanap na natin si Wen Jingshan at nalaman ang katotohanan, saka tayo gagawa ng plano. Papatayin mo ba siya? Pinatay niya ang 73 tao sa Qing Family Mountain Villa. Maaaring kabilang doon ang mga kamag-anak mo, itinuring kanya na parang pain. Gusto niyang gamitin ang buhay mo para muling mabuhay si Liu Linga. Kung hindi mo ipaghihiganti ang ganoong klaseng galit, hindi ko alam, paulit-ulit ko lang itong sinasabi. Si Uncle Wen pa rin ang nag-alaga sa akin sa loob ng 20 taon. Kahit na peke ang lahat, hindi peke ang mga alaala ng mga taong iyon. Ito ang pinakamasakit na parte, hindi ko siya kayang kamuhian at hindi ko rin siya kayang patawarin. Kung sapat na ang pahinga mo, umalis na tayo. Si Wen Jingshan siguro ay naghihintay pa rin sa bahay para dalhin mo ang nether grass pabalik. Oo nga pala, naghihintay pa rin sa akin si Uncle Wen, akala niya ay masunurin akong babalik dala ang gamot para iligtas siya. Tapos mahuhulog ako sa patibong na inihanda niya, diretsong umuwi para linawin ang lahat ng harapan. Mas madaling lakarin ang daan pababa ng bundok kaysa paakyat. Maliwanag ang sikat ng araw at mabango ang mga bulaklak sa huni ng mga ibon. Ang nakakakilabot na karanasan kagabi ay parang isang masamang panaginip lang. Pero ang marka sa dibdib ko at ang presensya ng taong ito sa tabi ko ay nagpapaalala sa akin. Natotoo iyon. Bumalik kami sa maliit na bayan. Ang bayan ay tinatawag na Qingyang Town, malapit sa bundok at tubig. Simple ang pamumuhay ng mga tao dito, ako nanirahan sa loob ng 20 taon bawat kalye. Bawat tindahan ay pamilyar na parang sarili kong tahanan, pero ngayon habang naglalakad sa kalye,
Pakiramdam ko ay ang lahat ay napaka-estranghero. Ang magandang nagtitinda ng tokwa sa kanto ay nagbebenta pa rin. Ang tagapagsalaysay sa bahay tiyan ay nagkukwento pa rin tungkol sa mga iskolar at magagandang dalaga. Ang mga bata ay tumatakbo habang naghahabulan at naglalaro. Ang lahat ay tulad ng dati. Ako lang ang nakakaalam na ang mundo ko ay baligtad na. Tumigil ako sa harap ng isang maliit na bakuran. Si Wozing ay nakatayo sa tabi ko. Handa ka na ba? Itinulak ko ang tarangkahan ng bakuran. Tahimik sa loob ng bakuran at maganda ang pagtubo ng mga halamang gamot sa batika. Ang mga halamang gamot sa sampayan ay naglalabas ng mabangong amoy sa ilalim ng araw. Ang lahat ay tulad ng dati, maliban sa figure na nakaupo sa silyang kawayan sa may pintuan ng pangunahing bulwagan. Mukha siyang mas mahina kaysa kahapon, mapatla ang mukha at nangingitim ang mga labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakakagulat na maliwanag. Nang makita niya ako, may kislap ng saya sa kanyang mga mata. Ngunit nang makita niya si Wozing sa tabi ko, ang saya ay agad na nawala. Napalitan ito ng gulat at takot. Qingning, siya si Wen Jingshan na unang nagsalita. Si Wozing sa akin, kamusta ka na? Nayanig ang buong katawan ni Uncle Wen. Tinitigan niya ng mariin si Wozing. Para siyang nakakita ng multo. Paanong buhay ka pa? Dahil sa iyo ay 100 taon akong nakahiga sa pamilya Zhu. Kung hindi dahil sa ulila ng pamilya Qing na ninakaw mo, baka hanggang ngayon ay nakahiga pa rin ako roon. Biglang nagbago ang mukha ni Tio Wen. Tumingin siya sa akin. May kung anong emosyon sa kanyang mga mata na mahirap ipaliwanag. Tinanggal mo ang kanyang sumpa ng kamatayan. Ako nga, humakbang ako pasulong. Inilabas ko ang kahon na gawa sa jade mula sa aking bulsa. Ang yuming grass na gusto mo ay nakuha ko na. Nakatitig si Tio Wen sa kahon na gawa sa jade. May bahid ng kasakiman sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis niya itong itinago. Umubo siya ng ilang beses. Inubo niya ang namuong itim na dugo na kapareho ng isinumpang dugo na inubo ni Wozing dati. Ibigay mo sa akin ang gamot. Hindi ako gumalaw. Tinitigan ko siya at dahan-daang nagtanong. Ikaw ba ang pumatay sa lahat sa mansyon ng pamilya Qing? Nanigas ang kamay ni Tio Wen sa ere. Dahan-daang ibinaba ni Tio Wen ang kanyang kamay. Oo, inamin niya kahit handa na ako sa posibleng sagot niya. Para pa ring sinaksak ng malalim ang puso ko. Bakit? Anong alitan ninyo ng pamilya Qing? Walang emosyon ang mga mata ni Tio Wen. Para lang kay Linga. Tinamaan siya ng sumpa ng natuyong buto. Ang soul transfer technique lang ng pamilya Qing ang makakapagligtas sa kanya. Mas maganda kung bagong silang na sanggol dahil hindi pa buo ang kaluluwa at mas madaling kunin. Kaya pinatay mo ang 73 tao sa mansyon at kinuha ako. Walang pag-aalinlang ang umamin si Tio Wen. Dapat sana ay gagamitin na kita noon pa. Pero sabi ni Linga masyado pa raw maliit ang bata at mahina ang kaluluwa, hindi kakayanin ang paglipat. Sabi niya hintayin na lang daw lumaki ang bata at maging matatag ang kaluluwa. At ang paghihintay na iyon ay umabot ng 20 taon, 20 taon, 20 taon ng pag-aalaga, 20 taon ng pagkalinga pala. Lahat ng iyon ay para hintayin na maging sapat ang kaluluwa ko. Para makalipat ang minamahal niyang babae. Napatawa ako hanggang sa tumulo ang aking mga luha. Kaya sa loob ng 20 taon na ito, ang pagpapalaki sa akin ng malusog ay para lang ihanda ang perpektong katawan para kay Linga. Tama ba, Qingning? Hindi ganyan iyan noong una, oo. Pero habang tumatagal ay itinuring na talaga kitang anak. Tama na, huwag ka nang magsalita pa kung magpapatuloy ka. Baka lamambat pa ang puso ko. Humakbang si Wozing at hamarang sa harap ko. Nasaan si Linga? Huli na kayo kagabi ng hating gabi. Naglaho na ang kaluluwa ni Linga. 20 taon ng pagpaplano. Sa huli ay hindi pa rin ako umabot. Bigla siyang umubo ng malakas at nagbuga ng maraming namuong itim na dugo. Ang dugong iyon ay bumagsak sa lupa. At gumagalaw pa, na para bang may sariling buhay. Nagbago ang ekspresyon ni Wozing. Ikaw rin ay isinumpa. Si Linga ang gumawa nito. Habol hining ang sabi ni Uncle Wen. Sinabi niya na kung hindi siya mabubuhay, hindi rin ako mabubuhay ng mag-isa. Mamamatay tayo. Sabay tayong mamamatay. Isa siyang baliw. Habang pinapanood ko siyang umuubo ng dugo, dapat sana'y nakaramdam ako ng kasiyahan. Pero awa lang ang naramdaman ko. 20 taon ng pag-aalaga, kahit na ito'y isang panloloko. Ang mga sandaling iyon ng pagmamahal ay totoo. Ngayong nakikita ko siyang ganito, parang may bato sa puso ko. Napakabigat ng pakiramdam. Huling tanong, sino ang mga tunay kong magulang? Napuno ng luha ang malabong mata ni Uncle Wen. Ang iyong ama ay si Qingming, ang pinuno ng Qing clan. Ang iyong ina ay si Lin Wan mula sa pamilyang Lin ng Jiangnan. Kumuha siya ng isang jade pendant mula sa kanyang bulsa. Sa likod nito ay nakaukit ang salitang Wan. Ito ang naiwang gamit ng iyong ina. Itinago ko ito palagi. Balak ko sanang ibigay sa iyo paglaki mo, pero hindi ako naglakas loob. Kinuha ko ang jade pendant. Ang mainit at makinis na pakiramdam ay damaloy sa aking palad. Ito pala ang gamit ng tunay kong ina. Paano sila namatay? Umikit si Uncle Wen. Ang iyong ama ay tinamaan ng palasoko sa puso. Ang iyong ina naman ay tumalon sa bangin habang karga ka. Pagdating ko, ikaw na lang ang nadatnan ko. Naduraj ang kanyang mga buto sa pagbagsak. Bawat salita ay parang kutsilyo na humihiwa sa aking puso. Qingning, sinubukan akong hawakan ni Uncle Wen. Pero umiwas ako. Mapait siyang ngumiti at binawi ang kanyang kamay. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad sa iyo. Ang 20 taon na ito ay utang ko sa iyo. Ngayon oras na para bayaran ito.
Pagkasabi nito kumuha siya ng isang punyal mula sa kanyang manggas at itinutok sa kanyang dibdib Uncle Wen. Napasigaw ako pero may mas mabilis kumilos itinuro ni Wozing ang isang daliri. Isang malakas na enerhiya ang tumama sa pulso ni Uncle Wen. Nabitawan niya ang punyal at lumipad ito. At bumaon sa pinto gusto mong mamatay hindi ganoon kadali may utang ka sa Qing clan na 73. Buhay, utang mo sa hukbo ni Wo ang 30,000. Pagigiting na kaluluwa ang mamatay na lang basta. Masyadong madali para sa iyo anong gusto mong gawin gusto kong mabuhay ka mabuhay para pagbayaran ng iyong mga kasalanan. Gamitin mo ang bawat araw na natitira sa iyo para ipagdasal ang mga patay para punan ang mga kasalanang ginawa mo. Natigilan si Uncle Wen. Natigilan din ako. Akala ko papatayin ni Wozing si Uncle Wen dahil sa kanyang ugali. Para sa 30,000 buhay ng hukbo ng Wo, mayroon siyang sapat na dahilan para gawin iyon. Pero hindi niya ginawa bakit tumingin sa akin si Wozing. Dahil mayroong ayaw na mamatay ka na bigla ako. Nararamdaman ni Wozing ang aking mga emosyon. Ang aking pag-aatubili kanina ay naramdaman niya Qingning. Umiiyak si Uncle Wen. Patawarin mo ako. Huwag ka nang magsalita. Tumalikod ako at hindi na siya tiningnan. Kumuha si Wozing ng isang manipis na libro mula sa kanyang damit at inihagis ito kay Uncle Wen. Sa pabalat ng libro ay nakasulat ang 3 salita ang Sutra of Rebirth. Ito ay isang dasal para sa mga kaluluwa ng mga pumanaw. Isa, simula ngayon, babasahin mo ito ng 3 beses araw-araw. Para sa pamilyang Qing at sa hukbo ng Wo. Babasahin mo ito hanggang sa araw ng iyong kamatayan hawak ni Uncle Wen ang libro habang nanginginig ang mga kamay. Pumunta ka sa walang pangalang templo sa paanan ng bundok at maging tagabantay doon. Gamitin mo ang natitirang buhay mo sa pag-aalaga ng mga insenso. Ito lang ang pagkakataon mong magbayad sala matagal na nanahimik si Uncle Wen. Sa wakas ay tumango siya alam ko na hinayla ko ni Wozing palabas ng maliit na bakuran. Ang pinto ng bakuran ay nagsara sa aming likuran. Sinasara nito ang bahay kung saan ako nanirahan sa loob ng 20 taon at ang taong nag-alaga sa akin ng 20 taon. Ikinulong sila sa nakaraan. Nakatayo ako sa labas ng pinto. Tinitingnan ng mga pamilyar na kalye ngunit hindi alam kung saan pupunta saan tayo susunod. Maghanap muna tayo ng matutuluyan kailangan mong magpahinga pagkatapos ay tuturuan kita ng siyam na rayom at kodigong medikal ng Qing. Pagkatapos noon, tumingin si Wozing sa malayong abot tanaw. Pagkatapos noon kung saan mo gustong pumunta sasamahan kita gaman ng pakiramdam ko. Wala na ang bahay wala na ang pamilya. Ngunit kahit papaano nariyan pa rin ang taong ito. Ang taong ito na nagising mula sa kabilang buhay at nakaugnay sa aking tadhana. Sige naglakad kami palabas ng bayan patungo sa hindi kilalang lugar maganda ang sikat ng araw. Mahaba pa ang daan sa hinaharap. Nagrenta kami ng isang maliit na bakuran sa labas ng Qingyang Town hindi ito malaki. Ngunit napakatahimik, nakatalikod sa lunti ang kabundukan, nakaharap sa isang sapa. Ang pinakamahalaga ay hindi ito masyadong malayo o malapit sa bayan. Madaling mamili at hindi naiistorbo ng mga tao matapos manirahan. Sinimulan ko na siyang opisyal na turuan ng sining ng panggagamot ng Qing. Una niyang ipinasa sa akin ang unang bahagi ng aklat ng medisina ng Qing. Isa itong aklat na isinulat gamit ang isang espesyal na likidong gamot. Karaniwan itong blanko at walang salita tanging sa gabi lang ng kabilugan ng buwan sa ilalim ng liwanag nito. Doon lang lilito ang mga salita. Ito ang paraan ng angkan ng Qing para magtago ng sikreto. Upang maiwasan na maipasa sa iba ang sining ng panggagamot binuklat ko ang aklat. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, binasa ko ito linya bawat linya ang nilalaman nito ay tunay na napakagaling. Higit pa sa mababaw na kaalamang itinuro sa akin ni Uncle Wen. Mula sa pagdiagnose ng pulso at pagtukoy ng sakit hanggang sa paggamit ng gamot mula sa internal na panggagamot hanggang sa operasyon. Sakop nito ang lahat, pero ang pinakagulat ko ay ang mga huling pahina. Ang nakasulat doon ay hindi sining ng panggagamot kundi mga ipinagbabawal na sining. Sining ng paglipat kaluluwa sining ng paghiram katawan sisidlan ng iisang buhay sisidlan ng muling pagsilang. Ang mga maalamat na ipinagbabawal na sining na ito ay nagmula palalahat sa angkan ng Qing. Sa simula, hindi mga manggagamot ang mga Qing. Sila ay mga ninunong salamangkero na namamahala sa mga ritual at pakikipag-ugnayan sa mga espiritu. Pero ang mga ipinagbabawal na sining na ito ay napanatili bilang pamana. Tanging ang pinuno ng pamilya ang maaaring magbasa nito. Kung gayon, ang ninakaw ni Uncle Wen ay ninakaw niya ang ikalawang bahagi na naglalaman ng mga ipinagbabawal na sining. Hindi siya interesado sa unang bahagi, ang sining ng pagliligtas ng buhay. Kaya naman mababaw lang ang natutunan niya ang tunay na malalim na sining ng panggagamot. Ay hindi niya talaga naiintindihan. Ganoon pala, nagpatuloy ako sa pagbabasa. Bigla akong may nakitang isang talata. Ang dugong Qing ay may kakayahang kumonekta sa kabilang mundo ang mga direktang inapo ni Chang Sheng ay may marka ng lotus sa kanilang dibdib. Ito ang marka ng kanilang lahi sa pamamagitan ng markang ito, makakagawa sila ng kasunduan sa isang partikular na kaluluwa na tinatawag na kasunduan ng buhay. Kapag nabuo ang kasunduan ng buhay, magkakaugnay na ang kanilang buhay at kamatayan. Magkasama sa hirap at ginhawa ang ating kasunduan ng iisang buhay. Ay isang uri ng kasunduan ng buhay tumango si Wozing. Pero ang kasunduan ng iisang buhay ang pinakamakapangyarihang uri.
Kapag ito ay nabuo, mahirap na itong sirain habang buhay. Maswerte tayo. May tulong tayo ng kasunduan ng muling pagsilang kung hindi niya tinapos pero alam ko ang ibig niyang sabihin. Kung hindi, habang buhay na talaga tayong magkakatali. May iba pa bang uri ng sisidlan ng buhay? Inilipat ni Wozing sa susunod na pahina. Sisidlan ng pinagsamang buhay, sisidlan ng proteksyon, sisidlan ng paglipat. Ang sisidlan ng pinagsamang buhay ay para sa 2 taong naghahati sa buhay. Ang sisidlan ng proteksyon ay para protektahan ng isa ang mas mahina. Ang sisidlan ng paglipat ay para ilipat ang pinsala. Ngunit lahat ng ito ay ipinagbabawal na pamamaraan, hindi dapat gamitin maliban kung talagang kinakailangan. Itinatakbo ito sa aking isipan. Sa mga sumunod na araw nag-aral ako ng mga aklat medikal sa umaga. Sa gabi ay natututo ako ng Chingy's 9 Needles kay Wozing. Ang Chingy's 9 Needles ay tunay na isang obra maestra sa medisina. Bawat karayom ay naglalaman ng malalim na prinsipyong medikal. Napakatyaga ni Wozing magturo. Kahit na hindi siya marunong sa panggagamot, ngunit sa daan-daang taon ng pagkabagot nag-aral siya ng mga aklat medikal kaya matibay ang kanyang kaalaman sa teorya. Dagdag pa na nararamdaman niya ang aking estado sa pag-aaral. Palagi niya akong nagagabayan sa mga kritikal na sandali. Dahilan para mabilis akong matuto. Pagkalipas ng 1 buwan, kabisado ko na ang unang 3 karayom. Napakagaling ng iyong talento. Mas mabilis pa kaysa sa aking inaasahan. Dahil magaling magturo ang aking guro, sa aming pagsasama sa panahong ito, mas lalo kaming naging malapit mula sa pagiging bihag at alay noong una. Hanggang sa maging magkakampi at ngayon ay bilang guro at mag-aaral. Baka sa hinaharap ay magkaroon pa kami ng mas malalim na ugnayan. Nararamdaman kong unti-unting naglalaho ang selyo ng lotus sa aking dibdib. Ngunit ang koneksyon sa pagitan namin ni Wozing ay lalong lumilinaw. Minsan sa isang tingin ko lang, alam na niya kung ano ang iniisip ko. Isang kilos niya, alam ko na agad ang kanyang gagawin na parang nagkakaintindihan kami. Isang dapit hapon habang nagsasanay ako sa bakuran ng ika-4 na karayom na rejuvenation. Lumabas si Wozing mula sa bahay na may seryosong ekspresyon sa mukha. Anong nangyari? May mga taong dumating. Tumingin si Wozing sa daanan sa labas ng bakuran. 3 tao sila at magagaling. Kinabahan ako. Para ba sa atin sila? Hindi ako sigurado. Ngunit mukhang masama ang kanilang pakay. Pagkasabi niya noon ay may kumatok na sa aming tarangkahan. May 3 tao sa labas ng tarangkahan. Ang nangunguna ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng marangyang kasuotan. Mayroon siyang maginoong mukha. Ipagpaumanhin niyo, nandyan po ba si Ginoong Wozing? Tanong ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Mahinahon at magalang ang kanyang boses. Ako si Lin Jiyuan ng pamilya Lin mula sa Jiangnan. Nabalitaan namin na dito naninirahan ang Ginoo. Kaya sadya kaming naparito upang bumisita. Ang pamilya Lin ng Jiangnan. Ang pamilya ng aking ina. Natigilan ako. Lumabas si Wozing mula sa bahay at tumayo sa aking tabi habang kalmadong tinitingnan ng mga bisita. Ano ang kailangan sa akin ng pamilya Lin? Nang makita ni Lin Jiyuan si Wozing ay bahagyang nagulat ito. Ngunit mabilis din siyang bumalik sa dati. Ginoo, maaari po ba tayong mag-usap ng pribado? Pagkaupo ay naging direkta si Lin Jiyuan. Sa totoo lang ang dahilan ng aking pagdating dito ay para sa ulila ng pamilya Qing. Kumabog ang dibdib ko. Ang ulila ng pamilyang Qing. Ano kaya ang kailangan sa akin ni Ginoong Lin? 20 taon na ang nakalipas mula nang mapuksa ang pamilyang Qing. Nawawala ang kapatid kong si Lin Wan at ang kanyang anak na babae. Sa mga nagdaang taon patuloy na naghahanap ang pamilyang Lin. Kamakailan may natanggap kaming balita. Sa bayan ng Qingyang mayroong isang doktor na nagngangalang Wen. 20 taon na ang nakalipas. Umampon siya ng isang sanggol na babae. Tumingin siya sa akin binibini kung hindi ako nagkakamali. Ikaw ang sanggol na iyon, tama ba? Opo anak, ako ang tiyo mo. Tiyo, 20 taon na. Akala ko'y nag-iisa na ako at si Tiyo Wen lang ang tanging pamilya ko. Ngayon bigla na lang may lumitaw na tiyo. Parang hindi ito totoo. Ginoong Lin, paano niyo po mapapatunayan? Inilabas ni Lin Jiyuan ang isang jade pendant mula sa kanyang dibdib. Kamukang kamukha nito ang sa aking ina maliban lang sa likod na may nakaukit na salitang G. Ito ang pagkakakilanlan ng mga disipulo ng pamilyang Lin. Pareho ang disenyo ng mga jade pendant, tanging ang nakaukit na pangalan lang ang naiiba. Iniabot niya sa akin ang pendant. Ang sa iyong ina ay dapat may nakaukit na salitang Wan. Inilabas ko ang pendant ng aking ina. Pinagtabi ang 2 jade pendant. Perpektong nagkadugtong, magkatulad na magkatulad ang disenyo. Dapat ay mayroon kang balat na hugis gasoklay sa iyong kaliwang balikat. Tiyo, ko nga po kayo. Totoong totoo, namula ang mga mata ni Lin Jiyuan. Anak, nagdusa ka sa lahat ng mga taong ito. Nanikip ang aking dibdib. Muntik nang tumulo ang aking mga luha. 20 taon ng kalungkutan at mga katanungan. Sa sandaling ito nagkaroon na ng kasagutan. Hindi ako isang halamang walang ugat. Mayroon akong pamilya, mga kamag-anak na kadugo. Dahan-daang tinapak ni Wozing ang aking balikat na tila inaalo ako. Ginoong Lin, ang pagpunta niyo rito ngayon ay hindi lang para sa muling pagkikita, hindi ba? Pinunasan ni Lin Jiyuan ang gilid ng kanyang mga mata. Tunay ngang may isa pang mahalagang bagay, binata. Alam mo ba ang katotohanan sa likod ng masaker sa pamilyang Qing? Alam kong kagagawa niyon ni Wen Jingshan at Liu Linga. May tao sa likod ni Wen Jingshan. Nakakagulat ang mga salita ni Lin Jiyuan.
Natigilan kaming dalawa ni Wozing sino ang kasalukuyang Grand Preceptor na si Zuanming. Siya ang nagutos kay Wen Jingshan na lipulin ang buong angkan ng Qing. Ang layunin niya ay makuha ang ipinagbabawal na sining ng pamilyang Qing para gumawa ng tableta ng immortalidad. Ang maalamat na gamot na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nangangailangan ito ng dugo mula sa direktang linya ng pamilyang Qing bilang sangkap. Kasama ang 49 na uri ng pambihirang halamang gamot. Aabutin ng 81 araw para maluto siya rin ang nagselyo sa hukbo ng pamilyang Wu 100 taon na ang nakalipas. Siya nga si Zuanming. Nagsasanay ng itim na mahika at nabuhay ng halos 200 taon. Matagal na niyang hinahanap ang sikreto ng immortalidad, ang espiritual na dugo ng angkan ng Qing at ang mga ipinagbabawal na pamamaraan ang kanyang pinakamahalagang mga layunin. Nanindig ang balahibo ko sa narinig. Ibig sabihin may tao pa pala sa likod ni Tio Wen. May ganito pala kalaking sabuatan sa likod ng pagkalipol ng angkan ng Qing, sinabi sa akin ni Ginoong Lin ang mga ito. Ano ang gusto niyang gawin? Makipagtulungan? Matagal nang kumakalap ng ebidensya ang pamilya Lin laban kay Zuanming. Ngayon na ang tamang panahon. Pababagsakin natin siya. Ngunit makapangyarihan si Zuanming, kailangan namin ng tulong. Tumingin siya sa akin. Alam ni Zuanming na may natitirang buhay mula sa angkan ng Qing. Siguradong darating siya para hulihin ka. Ang dugo sa iyong katawan ang huling susi sa paggawa ng elixir na lamig ang buo kong katawan. Kalalabas lang sa lungga ng tigre. Pumasok naman sa lungga ng lobo. Kaya gusto ninyong tulungan ko kayo na labanan si Zuanming. Ang aking amo at si Zuanming ay may malalim na alitan, iisa lang ang ating layunin. At saka kapag napabagsak lang natin si Zuanming, saka lang magiging tunay na ligtas si Qingning. Sa sala ay napakatahimik, sapat na para marinig ang paghinga naming tatlo. Kailangan kong pag-isipan. Syempre pagkalipas ng 3 araw ay babalik ako. Mag-ingat ka, baka paparating na ang mga especially iyan ni Zuanming. Mag-ingat ka bata, ang pamilya Lin ang palaging sasalo sa iyo. Pagkatapos ay umalis na siya kasama ang mga bantay. Muling nagsara ang tarangkahan ng bakuran. Bumalik ang katahimikan sa paligid, ngunit alam ko na may mas malaking unos na paparating. Wozing, papayag ba tayo? Gusto mo bang pumunta? Makita ang iyong pamilya? Ipaghiganti ang angkan ng Qing, tapusin ang lahat ng ito. Gusto ko ang pagkakautang na dugo ng angkan ng Qing ay dapat nang singilin. Panahon na para ako naman ang magdesisyon sa buhay ko. Sige. Hinawakan ni Wozing ang kamay ko. Mainit ang kanyang palad. Kung gayon ay tutuloy tayo. Ngunit mapanganib si Zuanming. Mas mapanganib pa ba siya kaysa sa Bloodmaster? Nakaahon na mula sa impyerno, matatakot pa ba sa isang tagapayo ng kaharian? Oo nga naman, ano bang dapat ikatakot? Nandyan siya, nandyan ang kaalaman sa panggagamot ng angkan ng Qing. At nasa likod natin ang pamilya Lin. Hindi pa tiyak na matatalo tayo sa laban na ito. Kung gayon, ano ang gagawin natin sa loob ng 3 araw? Ituturo ko sa iyo ang ika-5 karayom na tagapuksa ng kasamaan, partikular para sa mga taong gumagamit ng itim na mahika tulad ni Zuanming. Kakayanin ba ng oras sa talento mo at sa gabay ko? Kakayanin natin. Kaya sa sumunod na 3 araw, nagkulong kami at nag-ensayo ng mabuti sa paggamit ng karayom. Ang ika-5 karayom na tagapuksa ng kasamaan ay tunay na pambihira. Kailangan itong paganahin gamit ang panloob na lakas. Ang tunay na enerhiya ay direktang tumatama sa pinagmulan ng masamang mahika. Nangangailangan ito ng napakataas na antas ng panloob na lakas. Mabuti na lang at nandyan si Wozing. Bagamat ang lakas ng kaluluwa na naipon niya sa loob ng 100 taon ay hindi niya direktang maipapasa. Ngunit kaya mo akong gabayan sa paggamit ng aking panloob na lakas. Sa dapit hapon pagkalipas ng 3 araw, dumating si Lin Jiyuan. Ayon sa usapan at sa pagkakataong ito, mas marami siyang dinalang tauhan. 10 piling mandirigma ng pamilya Lin. Pawang mga dalubhasa, ano na ang napag-isipan mo? Payag kami pero may 2 kondisyon. Una, ang kaligtasan ni Qingning ang pinakamahalaga. Hindi siya maaaring mapahamak kailanman. Siyempre, si Qingning ang tanging kadugo ng aking kapatid na babae. Gagawin ng pamilya Lin ang lahat para protektahan siya. Pangalawa, iwan mo sa akin ang buhay ni Zuanming, ang buhay ng 30,000 sundalo ng hukbong Wu. Ako mismo ang sisingil sa kanila. Nag-isip si Lin Jiyuan saglit at tumango. Sige. Pero sa kondisyon na magtagumpay ang plano. Kung ganoon, ayos na. Ano ang plano? Inilatag ni Lin Jiyuan ng isang mapa at itinuro ang mga marka dito. Ang mansyon ng Goshi ni Zuanming sa kabisera ay mahigpit na binabantayan. Hindi uubra ang sapilitang pagpasok, pero sa ika-15 ng susunod na buwan, aalis siya ng kabisera at pupunta sa West Mountain Altar para sa taunang seremonya ng pagbabasbas. Iyon lang ang pagkakataon na umaalis siya sa mansyon ng Goshi. At ito na rin ang pinakamagandang pagkakataon para kumilos tayo. Ano ang anyo ng lupain sa West Mountain Altar? Napapaligiran ito ng bundok sa 3 panig at tubig. Sa isa madaling ipagtanggol pero mahirap sa lakayin. Pero mayroong isang lihim na daanan sa loob ng altar na ipinatayo ng nakaraang dinastiya at iilan lang ang nakakaalam. Nakalikha na ng koneksyon ang pamilya Lin. Maaari tayong maglagay ng mga tauhan sa loob ng altar at sa takdang oras magtutulungan tayo mula sa loob at labas. Tiyak na magtatagumpay. Mukhang maganda ang plano. Ano ang kailangan kong gawin? 2 bagay. Una, ang dugo ng angkan ng Qing na nananalaytay sa iyo ay kayang maramdaman ang pinagmulan ng masamang mahika na ginagamit ni Zuanming.
Sa takdang oras kailangan mong hanapin ang kanyang kinaroroonan, hindi yung uri na nakakasama. Ito ay para sa pagliligtas ng buhay. Halimbawa, isang anteng-anteng na nigang iligtas ng buhay. Kaya nitong iligtas ang buhay ng isang tao sa kritikal na sandali, tumingin ako kay Wozing. Maaari kitang turuan pero kailangan ng pahintulot ng 2 panig para sa anteng-anteng, hindi ito maaaring pilitin. Siyempre, maghahanap kami ng mga voluntaryo at ganoon na nga napagkasunduan ang lahat. Sa sumunod na buwan, sumama kami sa pamilya Lin papunta sa kabisera habang nasa daan. Maraming ikinwento sa akin si Lin Jiyuan tungkol sa pamilya Lin at mga masasayang alaala ng aking ina noong bata pa siya. Ikinwento niya ang karangyan noon ng Qing Family Manor. Ang malabong imahe ng isang tahanan sa aking isipan ay unti-unting lumino, na may isang tiyuhin na nag-aalala para sa akin. Napakasarap sa pakiramdam na may isang malaking pamilya na naghihintay sa pag-uwi ko. Laging nasa tabi ko si Wozing. Hindi siya pala salita pero lagi siyang dumarating sa tuwing kailangan ko siya kapag hindi ako makatulog sa gabi. Sinasamahan niya akong umupo sa bubong para pagmasdan ang mga bituin. Kapag nahihirapan ako sa pagsasanay ko sa karayom, matyaga niya akong ginagabayan, at kapag naiiyak ako sa pangungulila sa aking mga magulang, tahimik niyang inaabutan ako ng panyo. Sa loob ng 1 buwan, mas lumalim pa ang aming relasyon mula sa pagiging magguro at estudyante, naging magkasama kami. Hanggang sa naging mas malapit pa kami sa isa't isa, nararamdaman ko ito sa tuwing lumalapit siya. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Sa tuwing nagbibiro siya sa akin, namumula ako, at sa tuwing pinoprotektahan niya ako, nakakaramdam ako ng init sa aking puso. Siguro ang tawag sa damdaming ito ay pagkagusto, pero hindi ko ito sinabi. Hindi ito ang panahon para sa pag-iibigan, nasa harapan namin ng malaking kalaban, at hindi tiyak ang aming kaligtasan. Kailangang maghintay hanggang matapos ang lahat. Mukhang ganoon din ang iniisip ni Wozing. Mabait siya sa akin, pero palagi siyang nagpapanatili ng tamang distansya at hindi lumalampas sa hangganan. Mayroon kaming hindi sinasabing pagkakaunawaan, pareho kaming naghihintay na matapos ang lahat. Naghihintay sa araw na maaari na kaming mag-usap tungkol sa aming nararamdaman ng walang alalahanin. Pagkalipas ng 1 buwan, nakarating kami sa kabisera. May mansyon dito ang pamilyang Lin, lihim kaming tumuloy doon at sinimulan ang huling paghahanda. May 3 araw pa bago magtungo si Zhuan Ming sa Western Mountain Altar. Sa loob ng 3 araw, tinuruan ako ni Wozing ng humingki. Ang humingki ay isang uri ng minki, pero mas banayad ito kumpara sa tang minki. Maaaring ilipat ng gumagamit ang bahagi ng kanyang lakas buhay sa taong tatanggap nito, para iligtas ang buhay ng kabilang panig sa isang kritikal na sandali. Ang kapalit nito ay manghihina ang gumagamit sa loob ng isang panahon, ngunit hindi ito makakasama sa kanyang pinakabuod. Mabilis akong natuto. 1 araw lang at natutunan ko na ito talagang may talento ka. Bihirang pumuri si Wozing. Mas magaling ka pa kaysa sa iyong ina noon. Kilala mo ang aking ina, nakita ko na siya ng ilang beses. Dinala ng pinuno ng pamilyang Qing ang iyong ina sa pamilyang Wu bilang panauhin, teenager pa lang siya noon. Masayahin, at napakagaling sa medisina ang iyong ama, si Qingming, ay isa ring talentadong binata. Kapag magkasama silang dalawa, bagay na bagay sila. Nakita ko ang pananabik sa kanyang mga mata. Alaunan, narinig kong nagpakasal sila at nagkaroon ng anak na babae. Hindi ko inasahan na sa muling pagkikita, ang lahat ay nagbago na. Naramdaman ko ang kirot sa aking puso. Sana buhay pa ang aking mga magulang. Wozing, pagkatapos nito, ano ang plano mo? Tumingin sa akin si Wozing. Malumanay ang kanyang mga mata. Una, sasamahan kitang bumisita sa dating tahanan ng pamilyang Qing para bigyang galang ang iyong mga magulang pagkatapos, kung saan mo man gustong pumunta. Sasamahan kita kahit saan, kahit sa dulo pa ng mundo. Paano ang hukbo ng Wu? Hindi ka ba babalik para tingnan sila? Naging malungkot ang tingin ni Wozing. Lumipas ang 100 taon, marahil ay matagal nang bumagsak ang pamilya Wu. At sa kalagayan ko ngayon, ano pa ang magagawa kung babalik? Nagbago na ang lahat. Mas mabuting hindi na lang bumalik. Hinawakan ko ang kanyang kamay, hindi ka nag-iisa. Nariyan pa ako, hinawakan ni Wozing pabalik ang aking kamay, mainit ang kanyang palad. Oo, nariyan ka pa para sa akin. Ang mga salitang iyon ay parang isang pangako. Pagkalipas ng 3 araw nagsimula ang operasyon, ang dambana ng kanlurang bundok ay nasa kanlurang labas ng kabisera, itinayo sa gilid ng bundok. Napaka-caringal ng itsura nito. Ang dambana ay may 9 na palapag. Bawat palapag ay may taas na 3 zang, ang pinakatuktok ay isang bukas na plataporma. Sa gitna ay may isang malaking tansong kaldero, sa loob nito ay laging nagliliyab ang insenso ng mahabang buhay. Sinasabing ito ay espesyal na insenso na gawa ni Zhuan Ming, may epekto itong magpahaba ng buhay. Ngayon ang araw ng malaking seremonya ng pagbabasbas. Mahigpit ang seguridad sa paligid ng dambana. Napapalibutan ang dambana na parang walang makakalusot, ngunit kahit gaano kahigpit ang depensa ay mayroon pa ring butas, 3. Ang pamilya Lin ay nagsimula ng magplano 6 na buwan na ang nakalipas. Sinuhulan nila ang isang tagapamahala sa loob ng dambana. Sa pamamagitan niya ay dinala ang 20 magagaling na mandirigma ng pamilya Lin na nagpanggap bilang mga katulong. Nauna silang nakapasok sa dambana, kami ni Wozing, Lin Jiyuan at iba pa ay nagpanggap bilang mga deboto.
Nakihalo sa karamihan. Bandang 9 ng umaga dumating ang prosesyon ni Zhu Anming, isang malaking gininto ang silya na pasan ng 16 na tao. May tig-100 bantay sa harap at likod na naghahawi ng daan. Itinaas ang kurtina ng silya, isang taong nakasuot ng itim na robo ng tawista. Na may koro ng jade sa ulo ang bumaba, mukha siyang nasa 60 hanggang 70 taong gulang. Mayroon siyang gwapo at pino na mukha. Ang mahaba niyang balbas ay abot hanggang dibdib. May tindig na parang isang immortal. Ngunit ang kanyang mga mata ay madilim at matalas. Parang isang makamandag na ahas na nakakapangilabot. Nararamdaman ko ang pag-init ng marka ng lotes sa aking dibdib. Nararamdaman ng dugo ng lahi ng Qing ang pinagmulan ng masamang mahika, talagang may malakas na masamang enerhiya si Zhu Anming. Iyon ay isang uri ng enerhiya na lumamon ng hindi mabilang na buhay. Na naipon para maging isang masama at nakal-alasong aura, napakalakas niya. Bumulong si Wozing sa aking tainga, 100 taon ng cultivation, hindi maarak, mas malakas pa sa iyo. Kung pag-uusapan lang ang cultivation, hindi siya kasing lakas ko. Ngunit ang pinag-aaralan niya ay masamang mahika, kakaiba at hindi mahuhulaan, mahirap depensahan. At hawak niya ang ikalawang bahagi ng mga ipinagbabawal na pamamaraan ng angkan ng Qing, ang mga bawal na iyon. Palamang alam niya lahat, dahan-daang umakyat si Zhu Anming sa dambana. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, bawat isa ay parang sinukat. Pagdating sa tuktok tumayo siya sa harap ng tansong sisidlan at nagsimulang bigkasin ang ritual na panalangin. Ang mga deboto ay lumuhad sa lupa, taos-pusong nagdarasal para sa mga biyaya. Pero alam ko, na ang ritual na panalangin iyon ay hindi para sa pagpapala, kundi isang masamang sumpa na humihigop sa lakas ng pananampalataya ng mga mananampalataya. At ginagawa itong sarili niyang kapangyarihan. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa pabulong na sabi ni Lin Jiyuan kapag natapos niya ang ritual. Lalakas siya ng husto, kumilos ayon sa plano. Nag-utos si Wozing na magpadala ng hudyat sa loob ng altar 20. Na mga dalubhasa ng pamilya Lin ang biglang umatake, tinanggal nila ang kanilang mga balat-kayo at may hawak na sandata. Sumugod sila sa labas. Naka-recover ang mga gwardya ng imperyo. Sabay-sabay na bumunot ng kanilang mga espada para palibutan sila. Ngunit ang mga dalubhasa ng pamilya Lin ay pawang mga elite kaya't nagawa nilang pigilan sila. Hinayla ko ni Wozing at ginamit ang kanyang pambihirang bilis. Sa ilang pagtalon ay nakarating kami sa ikatlong antas ng altar habang si Lin Jiyuan at ang iba pa ay sumunod sa amin. Ang aming target ay ang tuktok kung nasaan si Zhu Anming. Naglaban kami sa daan, dumadanak ang dugo sa altar. Marami ang mga gwardya ngunit napakalakas ni Wozing kahit hindi pa siya ganap na nakakabawi. Ngunit sa tulong ng 100 taon ng lakas ng kaluluwa, saan man siya dumaan, walang sino man ang makakapigil sa kanya. Mabilis kaming nakarating sa ika-8 palapag. Ang susunod na ay ang pinakatuktok. Dito ay nakatagpo kami ng hadlang 4. Na matatandang lalaki na nakasuot ng itim na balabal ang hamarang sa aming daan. Ang kanilang mga mukha ay payat. Ang kanilang mga mata ay walang buhay. Naglalabas ng matinding aura ng kamatayan mula sa kanilang mga katawan. Sila ang mga bangkay na puppet na nilikha ni Zhu Anming gawa sa mga buhay na tao. Mga pandigmang puppet na hindi nakakaramdam ng sakit, takot at marunong lang pumatay. Ako na ang haharap sa kanila. Itinago ako ni Wozing sa kanyang likuran. Magpatuloy kayo paakyat, kaya mo bang mag-isa? Huwag kang mag-alala, 100 taon na akong hindi lumalaban. Tamang-tama para maginatinat ng buto. Pagkasabi nito ay sumugod na siya. Isang madilim na gintong liwanag ang namuo sa kanyang palad, na naging isang matalim na enerhiya ng espada. At direktang tumama sa 4 na puppet. Nagsimula ang matinding laban. Napakagatlabi ako. At sinundan si Lin Jiyuan na patuloy na sumugod paakyat. Nasa harapan na namin ang pinakatuktok. Ngunit nang makarating kami sa tuktok ay natigilan kami. Wala si Zhu Anming, walang tao sa harap ng tansong sisidlan. Tanging ang insenso ng mahabang buhay sa loob ng sisidlan ang patuloy na nasusunog. Nasaan siya nagbago ang mukha ni Lin Jiyuan. Ang selyong lotes sa aking dibdib ay biglang uminit ng husto. Itinuturo ang bangin sa gilid ng altar. Tumakbo ako doon at tumingin pababa. Sa ilalim ng bangin ay isang napakalalim na hukay. Sa isang bangin ay may nakausling plataporma at doon nakatayo si Zhu Anming. Palamig na nakatingin sa aming mga kabataan mula sa pamilya Lin. Pati na rin sa natitirang supling ng angkan ng Qing. Ang boses niya ay nagmula sa ilalim ng bangin na nanunuot sa buto. Matagal ko na kayong hinihintay. Zhu Anming, ngayon na ang iyong kamatayan sa inyo lang, hahaha. Lin Jiyuan, akala mo dahil nakasuhol ka ng isang kitiwala, nagayos ng ilang tauhan ay mapapatombo mo na ako? Masyado kang inosente. Pumalakpak siya at biglang nagalimpuyo ang mga ulap sa ilalim ng bangin. Hindi mabilang na mga anino ang lumitaw mula sa mga ulap. Mas marami pang corpse puppet. Siksikan sila at umaabot sa 100. Namutla ang mga bihasang mandirigma ng pamilya Lin, 100 corpse puppet. Bawat isa ay may lakas ng isang innate master. Paano natin lalabanan ito? Tumayo si Qingning sa likod ko habang pinoprotektahan ako ni Lin Jiyuan. Ngayon kahit na ikamatay ko pa, poprotektahan pa rin kita. Naantig ang puso ko pero mas nangingibabaw ang pagiging kalmado. Tito, may paraan ako. Anong paraan? Kinuha ko ang karayom na pilak at itinutok sa aking puso. Ang ipinagbabawal na sining ng Qing, ang life-protecting Qi. Maaari kong ibahagi ang aking lakas buhay sa lahat para palakasin sila sa maikling panahon.
Hindi pwede ikamamatay mo iyan, hindi taglay ko ang dugo ng Qing kaya mas malakas ang tibay ko kaysa sa karaniwang tao at saka tumingin ako kay Wozing. Natalo na niya ang 4 na corpse puppet. Papunta na siya sa pinakamataas na palapag at hanggat nandyan siya hindi ako mapapahamak. Habang sinasabi ko ito ay binaliwala ko ang pagtutol ni Lin Jiyuan. Itinusok ko ang karayom na pilak sa aking puso at pinakawalan ng life protecting chi. Isang mapusyaw na gintong liwanag ang sumiling mula sa akin na kumalat na parang alon sa tubig. Binalot nito ang lahat sa pinakamataas na palapag. Bawat taong nabalot ng liwanag ay nakaramdam ng mainit na enerhiya na dumadaloy sa kanilang katawan. Mabilis na gumagaling ang kanilang mga sugat, at mabilis na nanunumbalik ang kanilang panloob na lakas na gulat at natuwa ang mga mandirigma ng pamilya Lin. Mayroon lang tayong panahon katumbas ng isang insenso dapat nating tapusin ang laban sa loob ng panahong iyon. Sapat na iyan biglang sumigla ang loob ni Lin Jiyuan. Mga mandirigma ng pamilya Lin sumunod kayo sa akin sugod. Dahil sa tulong ng life protecting chi biglang lumakas ang mga mandirigma ng pamilya Lin. Kahit na napakarami ng mga corpse puppet, hindi nila natalo ang katapangan ng mga mandirigma ng pamilya Lin habang ako matapos gamitin ang life protecting chi. Naramdaman kong paubos na ang lakas sa buong katawan ko. Si Qingning o si Wozing ay sumugod paakyat sa pinakamataas na palapag. Nang makita niya ang kalagayan ko may dumaang awa at galit sa kanyang mga mata. Ginamit mo ang life protecting chi. Oo hindi, hindi tayo mananalo ng ganito. Yumuko si Wozing at hinawakan ang kamay ko. Ipasa mo ang purong lakas ng kaluluwa sa katawan ko, huwag kang matulog, tingnan mo ako, hintayin mong matapos ito. Iuuwi kita, sige, susubukan kong manatiling gising. Pinagkatiwala ako ni Wozing sa isang dalubhasa mula sa pamilyang Lin para protektahan ako. At siya na may tumalon. Tumalon mula sa bangin at direktang sinugod si Zuanming. Nagsimula na ang tunay na laban sa ibabaw ng bangin. Magkaharap na nakatayo si Wozing at si Zuanming. 100 taon ng alitan. Ngayon na ang katapusan, Wozing. Hindi ko inaasahan na buhay ka pa pala, umalingaw-ngaw ang malamig na boses ni Zuanming. Ang hindi kita tuluyang natunaw noon ang pagkakamali ko. Ang pinakamalaking pagkakamali ni Zuanming ay ang hindi dapat kinalaban ang angkan ng Qing. Hindi dapat pinaslang ang hukbo ng mga Wu. Ngayon pagbabayaran mo ng dugo ang utang mo, isang madilim na gintong liwanag ang pumailan lang sa langit. Ginamit na ni Wozing ang kanyang buong lakas. Ang 100 taon ng lakas ng kaluluwa ay sumabog ng walang pag-aalinlangan. Ang buong ibabaw ng bangin ay nayanig. Ang mga durog na bato sa bangin ay nahulog sa napakalalim na kawalan 100 taong selyo. Nakaya mo pa palang mapanatili ang ganyang lakas-bakas ang takot sa mga mata ni Zuanming. Karapat-dapat ng tawaging henyo ng pamilyang Wu na isinisilang 1 beses sa 100 taon. Tama na ang Saturday muling umatake si Wozing at napaatras si Zuanming. Pero si Zuanming ay isang halimaw na nabuhay ng halos 200 taon. Nang umatras siya sa gilid ng bangin, bigla niyang pinag-cross ang kanyang mga kamay. At bumuo ng isang kakaibang selyo, libong kaluluwang lumalamon ng puso. Isang nakakakilabot na sigaw ng mga multo ang umalingaw-ngaw, hindi mabilang na kaluluwang puno ng galit ang lumabas mula sa katawan ni Zuanming. Sumugod sila kay Wozing, iyon ang mga kaluluwang nilamon niya sa loob ng 100 taon at ginawang masasamang espiritu. Ang pinakamasama at pinakamakamandag, agad na binawi ni Wozing ang kanyang kamay para dumpensa. Ang madilim na gintong liwanag ay naging isang pananggalang. Hinaranggan nito ang masasamang espiritu sa labas, ngunit napakarami ng mga ito at walang tigil na inaatake ang pananggalang. Unti-unting humina ang liwanag ng pananggalang. Malapit na itong mabasag. Nag-aalala ako habang nanunood mula sa itaas pero wala akong magawa para tumulong ng biglang. Biglang nagliwanag ng malakas ang selyo ng lotus sa aking dibdib. Isang haligi ng mapusyaw na gintong liwanag ang lumabas mula sa aking katawan. Tumagos ito sa mga ulap at tumama kay Wozing. Ang mga masasamang espiritu ay tinamaan ng gintong liwanag at sumigaw ng nakakakilabot. At isa-isang naglaho sa hangin, nagulat si Wozing ang kapangyarihan ng paglilinis ng dugong Qing. Biglang nagbago ang mukha ni Zuanming. Imposible matagal nang nalipol ang angkan ng Qing. Paanong mayroon pang taong may ganitong kapangyarihan? Tinitigan niya ako ng mariin. Baka sa kanyang mga mata ang kasakiman, kaya pala ikaw pala ang natitirang supling ng angkan ng Qing, napakaganda. Kailangan lang kitang mahuli. Kapag nadalisay ko na ang dugo mo, magiging immortal na ako. Pagkasabi niyon ay binaliwala niya si Wozing at dumiretso sa itaas. Huwag kang mangarap, nagpakawala ng isang atake si Wozing. Hinaranggan ang daan at muling naglaban ang dalawa. Sa pagkakataong ito ay totohanan na ang galit ni Wozing, hindi na siya nagpigil at bawat atake niya ay nakamamatay. Ang madilim na gintong liwanag ay lalong lumakas hanggang sa ang buong katawan niya ay nabalot sa gintong ilaw. Unti-unting natalo si Zuanming. Bagamat gumagamit siya ng masamang mahika, matanda na siya at hindi na kayang tapatan ng lakas ni Wozing. Bukod pa riyan ay nadalisay na ang mga masasamang espiritu kaya't nabawasan ang kanyang lakas. Wozing, gusto mo ba talagang makipagpatayan sa akin? Kung mamamatay ako, isasama kita. Kung kaya mo, subukan mo. Itinatak ni Wozing ang kanyang palad sa dibdib ni Zuanming. Tumalsik si Zuanming habang umuubo ng dugo at bumagsak sa pader ng bangin. Ngunit bigla siyang tumawa ng malakas. Sige dahil ayaw mo akong bigyan ng daan para mabuhay.
Kung ganoon sabay tayong mamatay. Kinagat niya ang dulo ng kanyang dila, at nagbuga ng isang bibig ng asensya ng dugo. Binuo niya ang huling selyo gamit ang kanyang mga kamay ang sumpa ng dugo para sa sabay na pagkawasak. Isang pulang dugong liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Zuanming. Agad nitong binalot ang buong plataporma. Ang liwanag na iyon ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan kapag sumabog ito. Sapat na ito para wasakin ang buong bangin. Sinubukan ni Wozing na pigilan ito. Ngunit huli na ang lahat na itakda na ang sumpa ng dugo at hindi na mababawi sa bingit ng kamatayan. Nakapagpasya na ako. Tumalon ako mula sa itaas papunta sa plataporma. Qingning sabay na sumigaw sina Wozing at Lin Jiyuan ngunit nakalapag na ako sa plataporma. Tumayo ako sa harap ni Wozing. Anong ginagawa mo? Lumingon ako at nginitian siya. Wozing, tandaan mo sinabi mo na ang buhay ko ay sa iyo. Ang buhay mo ay akin din. Binuo ko ang isang selyo gamit ang aking mga kamay at ang marka ng lotus sa aking puso ay lumiwanag ng husto. Ang ipinagbabawal na sining ng angkan ng Qing ang paglilipat ng buhay. Inilipat nito ang lahat ng pinsalang tatama kay Wozing papunta sa akin. Ito ang pinakamakapangyarihang ipinagbabawal na sining. At ito rin ang may pinakamabigat na kapalit. Ang gumagamit nito ang tatanggap ng lahat ng pinsala. Hanggang sa kamatayan huwag sinubukang pigilan ni Wozing ngunit sumabog na ang sumpa ng dugo. Nilamon ako ng pulang dugong liwanag, pakiramdam ko'y pinupunit ang buong katawan ko. Ngunit nagtiis ako. Inilipat ko ang lahat ng pinsala sa aking sarili. Ramdam ko ang mabilis na pagkaubos ng aking buhay. Pero hindi ako nagsisisi, marami nang nagawa si Wozing para sa akin, ngayon ako naman ang magpoprotekta sa kanya. Unti-unting nawala ang liwanag ng sumpa ng dugo. Bumagsak si Zuanming sa lupa. Ginamit niya ang kanyang huling lakas para isagawa ang ipinagbabawal na pamamaraan para sabay kaming mamatay. Ngayon ay ubos na ang aking lakas habang si Wozing ay walang galos na nakatayo roon. Pero walang kagalakan sa kanyang mga mata. Tanging walang katapusang takot. Qingning sumugod siya para yakapin ako. Nakahiga ako sa kanyang mga bisig, naramdaman kong unti-unting lumalamig ang aking katawan. Huwag kang umiyak, sinubukan kong iangat ang kamay ko para panasan ang mga luha sa kanyang mukha. Pero hindi ko maiangat ang aking kamay. Hindi ko pinagsisisihan, tanga ikaw na tanga. Nanginginig ang boses ni Wozing, bakit mo ito ginawa, bakit? Dahil pilit akong ngumiti, gusto kita, pagkasabi niyan. Hindi ko na kinaya, at ipinikit ko ang aking mga mata. Bago lumunin ng dilim ang aking kamalayan. Narinig ko ang nakakabagbag damdaming sigaw ni Wozing at ang pag-iyak ni Lin Jiyuan. Pagkatapos ay wala na akong nalaman pa. Akala ko ay patay na ako. Ngunit nang muli kong imulat ang aking mga mata, hindi ang kabilang buhay ang nakita ko, kundi ang pamilyar na kurtina ng kama sa silid tulugan sa maliit na bahay na inupahan namin sa Qingyang Town. Sa labas ng bintana ay maliwanag ang sikat ng araw. Buhay pa ako. Sinubukan kong gumalaw ngunit walang lakas ang buong katawan ko. Wala akong lakas kahit na iangat ang aking kamay, gising ka na, isang paos na boses ang narinig. Nakaupo si Wozing sa tabi ng kama. Mukha siyang mas pagod na pagod. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at magulo ang kanyang balbas. Tila ilang araw na siyang hindi nagpapahinga, ngunit ang madilim niyang gintong mga mata nang makita akong nagising. Ay kuminang na parang mga bituin. Wozing, hirap kong sinabi sa paos na boses. Huwag kang magsalita, hinawakan niya ang aking kamay. Nawalan ka ng malay sa loob ng 7 araw at 7 gabi. Ngayon kailangan mong magpahinga 7 araw at 7 gabi. Namatay si Zuanming pagkatapos mong salagin ang sumpa ng dugo, namatay siya kaagad. Inasikaso na ng pamilya Lin ang mga huling habilin. Ang mansyon ng pambansang guro ay sinalakay. Ang mga krimen ni Zuanming ay isinapubliko. At napawalang sala na rin ang hukbo ng pamilya Wu. Mabuti naman tapos na ang lahat. Muntik ka nang mamatay, tumingin sa akin si Wozing na may awa ang life transferring artifact. Ay inilipat ang lahat ng pinsala ng sumpa ng dugo sa iyo. Halos maduraj ang lahat ng ugat ng iyong puso at ang iyong kaluluwa ay malapit ng magkawatak-watak. Si Lin Jiyuan ang nagimbita sa pinakamahusay na doktor sa buong mundo. At ginamit ko rin ang medikal na sining ng pamilyang Qing. Para hilahin ka pabalik mula sa bingit ng kamatayan, ganoon pala, salamat, ako dapat ang magpasalamat. Hinalikan ni Wozing ng marahan ang likod ng aking kamay, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Namula ang aking mukha, kung gayon nasaan tayo ngayon? Nais kang sunduin ng pamilya Lin sa bayan ng Qingyang pabalik sa Jiangnan. Pero tumanggi ako, sinabi kong hihintayin kitang magising para ikaw ang magdesisyon, bayan ko ang Jiangnan. Pero mas gusto kong manatili dito ngayon. Gusto kong manatili dito tahimik at angkop para sa pagpapagaling. At saka narito ang ating mga alaala, na intindihan ni Wozing ang ibig kong sabihin. Sumili ang ngiti sa kanyang mga mata. Sige, manatili tayo dito. Sa mga sumunod na araw, dahan-dahan akong gumaling sa ilalim ng maingat na pag-aalaga ni Wozing gamit ang panggagamot ng pamilyang Qing. Idagdag pa ang race 8 ng pinakamahusay na doktor sa buong mundo. Mabilis na gumaling ang aking mga sugat. Pagkalipas ng 1 buwan, nakakalakad na ako. Isang hapon nakaupo ako sa bakuran at nagpapaaraw. Si Wozing ay nag-aalaga ng mga halamang gamot sa hardin. Ang sikat ng araw ay mainit-init at ang hangin ay banayad. Wozing, sabi mo noon, kapag natapos na ang lahat, kung saan ko man gustong pumunta, sasamahan mo ako doon. Totoo pa ba ang sinabi mong iyon?
Ibinaba ni Wozing ang hawak niyang asarol, lumapit at umupo sa harap ko. Totoo pa rin palaging totoo. Tumingin ako sa kanya. Medyo namula ang mukha ko. Gusto kong pumunta sa dating lugar ng Qing Family Villa para bigyang galang ang aking mga magulang. Pagkatapos ay pumunta sa pamilya Lin sa Jiangnan para makita ang tiyuhin ko at ang iba pa, at pagkatapos gusto kong maglakbay sa buong mundo. Sige, hinawakan niya ang kamay ko, sasamahan kita sa lahat. Nag-ipon ako ng lakas ng loob. Gusto kong makasama ka. Yung pagsasama bilang mag-asawa. Natigilan si Wozing ng matagal tapos ngumiti siya, isang ngiti na kayang tunawin ang yelo. Qingning, ako dapat ang nagsasabi niyan. Lumuhad siya sa isang tuhod. May kinuha siyang maliit na kahon mula sa kanyang damit, binuksan niya ito at sa loob ay may singsing na may anti-gang disenyo. May nakalagay na maputlang gintong hiyas, isang singsing na pamana ng pamilyang Wu na para lamang sa asawa ng puno ng angkan. Qingning, pakakasalan mo ba ako? Papayag ka bang maging asawa ko at makasama habang buhay? Tumulo ang aking mga luha, hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa sobrang saya. Oo. Tumango ako habang lumalabo ang paningin ko dahil sa luha. Oo, payag ako. Isinuot ni Wozing ang singsing sa aking daliri, pagkatapos ay tumayo at dahan-dahan akong hinalikan. Magiliw at maingat na parang isang pambihirang yaman, ang sikat ng araw ay sakto at ang hangin ay banayad. Ang amoy ng mga halamang gamot ay lumaganap sa bakuran. Ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang. Pagkatapos ng 3 buwan nagpakasal kami sa Qing Family Villa, simple lang ang kasal. Tanging si Lin Jiyuan at ilang kamag-anak mula sa pamilya Lin ang dumalo. Nagbigay-pugay kami sa harap ng puntod ng aking mga magulang. Para masaksihan nila ang aming kaligayahan, pagkatapos ng kasal sinimulan namin ang aming paglalakbay. Dala ko ang aking kahon ng gamot. Dala niya ang kanyang espada, nilakbay namin ang buong lupain ng gagamot ako ng mga tao habang pinoprotektahan niya ako. Paminsan-minsan nakakatagpo kami ng kawalang katarungan. Tumutulong din kami, unti-unti nagkaroon ng alamat tungkol sa amin sa Jianghu. Ang mag-asawang manggagamot na nigel iligtas ng buhay at nagtatanggol sa naaapi ang aming mga araw ay simple at masaya. Pagkatapos ng 1 taon nagkaroon kami ng unang anak, isang lalaki. Pinangalanan ko siyang Jiming bilang pag-alala sa aking ama. Lumipas ang 2 taon. Nagkaroon kami ng pangalawang anak, isang babae, pinangalanan siya ni Wozing na ni Anqing bilang pag-alala kay Lin Qing. Yung centurion na para sa 30,000. Nakaluluwang bayani na nag-alay. Dahan-daang lumaki ang mga bata, minana ang aming kaalaman sa medisina at martial arts. Naipasa ang kaalaman sa medisina ng pamilyang Qing. Hindi rin nawala ang pambihirang galing ng pamilyang Wu. Paminsan-minsan bumabalik kami sa Qingyang Town para tumira sandali, paminsan-minsan bumibisita sa pamilyang Lin sa Jiangnan. Madalas kami ay nasa daan. Nakikita ang lahat ng tanawin sa mundo, sinasagip ang mga dapat sagipin, tinutulungan ang mga dapat tulungan, ang mga taon ay payapa. Ang kasalukuyan ay panatag. Minsan tinanong ko si Wozing, nagsisisi ka bang nagising mula sa kabilang buhay? Nagsisisi ka bang nakilala mo ako? Nagsisisi ka bang mamuhay ng ganito ka-simple? Iyakap ako ni Wozing habang nakatingin sa papalubog na araw sa malayo. Hindi ako nagsisising nakilala kita. Ito ang pinakamalaking swerte ko pagkatapos ng 100 taong kalungkutan. Bawat araw na kasama ka ay isang biyaya, sumandal ako sa kanyang mga bisig. Mula sa kabilang buhay patungo sa mundo ng mga tao. Mula sa pagiging bilanggo hanggang sa maging mag-asawa. Mula sa kalungkutan hanggang sa pagsasama sa buong paglalakbay na ito.